Sa madilim na gabi sa Quezon City, nagtipon sina Mika at mga kaibigan para makinig sa isang nakakatakot na kwento mula kay Carlo. Tungkol ito kay Dr. Leo, isang forensic pathologist na may lihim na paghihiganti. Habang nagkukwento, unti-unting lumalabas ang mga nakakakilabot na detalye ng pagdukot at brutal na aksyon ni Dr. Leo. Ano nga ba ang lihim ni Dr. Leo at paano ito magtatapos? Tara, samahan niyo ako sa kwentong ito na siguradong magpapatayo ng balahibo niyo. Sa isang madilim na gabi, nagtipon sina Mika, Jessa, Carlo at ilang kaibigan sa bahay ni Mika sa Quezon City. Ang mga ilaw ay dimmed at ang mga anino sa paligid ay nagbigay ng kakaibang ambience. Habang nagkakape at nag-uusap, nag-alok si Carlo na magkuwento ng isang nakakatakot na istorya. "Guys, may alam akong kwento na siguradong kikilabutan kayo," sabi ni Carlo, habang nilalaro ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Bagamat nag-aalangan si Mika, nahikayat siya ng mga kaibigan na makinig. "Sige na Mika, minsan lang to," pangungulit ni Jessa. Sinimulan ni Carlo ang kwento tungkol kay Dr. Leo, isang bihasang forensic pathologist na kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa katawan ng tao at kakaibang pamamaraan ng pagtuklas ng katotohanan. Si Dr. Leo, isang forensic pathologist, ay may kakaibang paraan ng pagtuklas ng katotohanan. Hindi siya basta-basta sumusuko, ani Carlo, habang ang mga mata ng mga kaibigan ay unti-unting nagiging seryoso. Habang nagkukuwento si Carlo, unti-unting nagiging seryoso ang mga mukha ng mga kaibigan at ang tahimik na gabi ay tila naging mas malamig at nakakakilabot. May isang araw na nagpapalahat para kay Dr. Leo, patuloy ni Carlo, na tila pa nagbibigay ng babala sa susunod na mangyayari. Isang araw, sa isang lumang gusali sa Quiapo, nilason ni Dr. Leo si Marco, isang psychiatrist. Ang eksena ay madilim at puno ng alikabok na nagbibigay ng eerie na pakiramdam. Ang mga tunog ng kalawangin na pinto at mga yabag ni Dr. Leo ay nagdagdag sa tensyon. Itinali ni Dr. Leo si Marco sa isang madilim na kwarto na may mga lumang kasangkapan at mga sirang bintana. Habang hinihintay ni Dr. Leo na magising si Marco, isang multo na si Isabel ang sumama sa kanya. Si Isabel ay may malamlam na mga mata at maputlang balat na tila ba sumasalamin sa kanyang trahedyang sinapit. Habang naglalakad si Dr. Leo sa paligid ng kwarto, naririnig niya ang mga bulong ni Isabel na nagdadagdag sa kanyang determinasyon na ipaghiganti ang kanyang minamahal. "Hindi ko siya papalampasin, Isabel. Makakaganti tayo," bulong ni Dr. Leo habang ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan ng galit ni Dr. Leo? Tanong ni Carlo na tila ba nagbigay ng pahiwatig sa susunod na bahagi ng kwento. Nang magkamalay si Marco, agad siyang hinarap ni Dr. Leo. Ang kwarto ay puno ng tensyon at takot. Parang may malamig na hangin na dumadaan sa paligid. "Sino ka? Bakit mo ako dinala dito?" tanong ni Marco, nanginginig ang boses. Si Isabel, sagot ni Dr. Leo, ang mga mata niya ay puno ng galit at poot. "Si Isabel na minahal ko pero binura mo." "Anong Isabel? Ang alam ko lang si Clara," sagot ni Marco, naguguluhan. Si Clara at Isabel ay isang tao, paliwanag ni Dr. Leo. "Nagkaroon siya ng dissociative identity disorder. Tinanggap mo si Clara, pero sa ginawa mo, nawala si Isabel. At dahil doon, minahal mo ang maling tao." Habang nag-uusap sila, unti-unting lumabas ang mga detalye ng kanilang nakaraan. Nalaman ni Marco na si Clara at Isabel ay iisang tao na nagkaroon ng dissociative identity disorder. Ang pag-aalaga ni Marco kay Clara ay nagdulot ng pagkawala ni Isabel na nagdulot ng matinding galit kay Dr. Leo.
Hindi mo alam kung gaano kasakit na makita ang taong mahal mo na nawawala, sabi ni Dr. Leo, puno ng hinanakit at pighati. Patuloy na naririnig ni Dr. Leo ang mga bulong ni Isabel na nagdagdag sa kanyang determinasyon na maghiganti. Hindi kita mapapatawad, Marco. Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Habang lumalalim ang gabi, ang mga bulong ni Isabel ay nagiging mas malakas at malinaw. Ngunit may mas madilim pang lihim na ilalantad si Dr. Leo kay Marco. Ipinahayag ni Dr. Leo na si Isabel ay higit pa sa isang alter ego at inakusahan si Marco ng pagsira kay Isabel. Hindi lang siya bahagi ng pagkatao ni Clara. Siya ang tunay na Isabel, ang Isabel na minahal ko, sabi ni Dr. Leo habang lumalapit kay Marco. Ang kwarto ay tila lumiliit habang lumalapit si Dr. Leo kay Marco. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon at galit. Ipinakita ni Dr. Leo ang mga ebidensya ng pagmamahal niya kay Isabel, mga lumang litrato, mga sulat, at mga alaala ng kanilang pinagsamahan. Tingnan mo to, sabi ni Dr. Leo, inilatag ang mga litrato at sulat sa lamesa sa harap ni Marco. Ito ang Isabel na sinira mo. Habang tinitingnan ni Marco ang mga ebidensya, nararamdaman niya ang takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Ang mga alaala ni Isabel ay tila buhay na buhay sa paligid nila. Parang nararamdaman niya ang presensya nito. Nagdesisyon si Dr. Leo na kumuha ng isang bagay mula kay Marco bilang paghihiganti. Kailangan mong maramdaman ang sakit na naramdaman ko, sabi ni Dr. Leo. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon at galit. Habang naglalakad si Dr. Leo palapit kay Marco, nararamdaman ni Marco ang takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Ang mga bulong ni Isabel ay tila nagiging mas malakas at malinaw, ngunit ang tunay na puot ni Dr. Leo ay hindi pa natatapos. Sa isang madilim na kwarto sa isang lumang gusali sa Quiapo, naririnig ang malakas na ingay ng chainsaw. Si Dr. Leo, may hawak na chainsaw, ay walang pag-aalinlangan na pinutol ang mga binti ni Marco. Ang ingay ng chainsaw ay umalingaw-ngaw sa buong gusali na nagdulot ng takot sa mga tao sa paligid. Ang mga sigaw ni Marco ay nag-echo sa buong kwarto, habang si Dr. Leo ay patuloy sa kanyang brutal na aksyon. Ang dugo ay tumilamsik sa sahig at mga dingding. Nag-iiwan ng mga pulang marka na parang mga bakas ng isang bangungot. Dr. Leo, bakit mo to ginagawa? Sigaw ni Marco, nanginginig sa sakit at takot. Ngunit si Dr. Leo ay walang imik, nakatuon lamang sa kanyang ginagawa habang naririnig niya ang mga bulong ni Isabel sa kanyang tenga na tila ba nagbibigay sa kanya ng lakas at determinasyon. Sa labas ng gusali, dumating ang mga emergency services. Ang mga pulis at paramedics ay nagmamadaling pumasok, ngunit huli na upang pigilan si Dr. Leo. Ang eksena ay puno ng kaguluhan at takot. Ang mga tao sa paligid ay nag-uusap tungkol sa nangyari, puno ng takot at pagkabahala. Sa kabila ng lahat, nailigtas ang buhay ni Marco. Ngunit ang trauma ng karanasan ay nag-iwan ng matinding takot sa kanya. Habang dinadala siya sa ospital, naririnig niya ang mga bulong ni Isabel na tila ba nagpapasalamat sa kanyang paghihirap. Ang mga eksena ng karahasan at ang mga sigaw ni Marco ay nag-iwan ng matinding takot sa mga nakasaksi. Ang mga tao sa paligid ay nag-uusap tungkol sa nangyari, puno ng takot at pagkabahala. Habang dinadala si Marco sa ospital, ang mga bulong ni Isabel ay patuloy na nag-echo sa kanyang isip. Ngunit ano nga ba ang tunay na motibo ni Dr. Leo? Nang magbalik si Carlos sa kwento, ibinunyag niyang siya ay isang EMT na tumugon sa eksena. Ang mga kaibigan ay nagulat at nagkatinginan. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, sabi ni Carlo. Ang mga mata niya ay puno ng seryosong ekspresyon.
Habang dinadala namin si Dr. Leo sa ospital, ipinagtapat niya ang lahat kabilang ang presensya ni Isabel. Habang naglalakbay papunta sa ospital, narinig ni Carlo ang mga huling salita ni Dr. Leo tungkol kay Isabel at sa kanyang pagmamahal. Hindi ko siya kayang kalimutan, bulong ni Dr. Leo. Ang mga salita niya ay tila ba nag-echo sa isip ni Carlo. Naiwan ang mga nakikinig na hindi mapakali at nagdesisyon silang uminom upang makayanan ang takot na kanilang narinig. Ang mga bote ng alak ay inilabas at ang mga baso ay napuno. Grabe, totoo ba to? Tanong ni Jessa, nanginginig ang boses. Ang gabi ay natapos sa isang malamlam na katahimikan habang ang mga kaibigan ay nag-isip kung totoo nga ba ang kwento o isa lamang bangungot na nagkatawang tao. Ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mas madilim at nakakakilabot. Ang kwento ni Dr. Leo ay nagpapaalala sa atin na ang galit at paghihiganti ay may kakayahang magdulot ng matinding pighati at takot. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, laging mag-ingat sa mga anino sa dilim. Baka si Dr. Leo na ang susunod na bumisita sa inyo.